actually ang sikreto kung papaano makamit ang kahit anong pangarap na meron tayo sa ating buhay ay walang iba kundi ang pagsasakripisyo. Paano nga ba tayo nagkaroon ng ganito kagandang simbahan? Alam niyo po kung paano? May mga tao po kasi na handang magsakripisyo. Kung iisipin, parang napaka-imposible yung nangyari. Imposible kasi 6 na buwan lamang natapos ang napakagandang proyektong ito ng ating simbahan. Pero pinatunayan po natin na yung imposible ay naging posible. Sa kasaysayan ng ating komunidad, may isang kapilya ang naitayo sa pamumuno ng isang dayuhan na si Mr. Court. Nang dumanas ng isang matinding epidemya ang mga mamamayan noong taong 1935. Yaon lamang po ay yari sa pawid, subalit yan po ang simula ng pagkakaroon natin ng imahe ni San Roque na kung saan maliit lang po daw ito at ito po ay galing pa sa Cebu. Noong taong 1946, sa pusod ng isang maliit na komunidad, isang pangarap ang naitanim. Pangarap na pinagyabong ng matatag na pananampalataya ng mga mamamayan na kalaunan ay lumago bilang buhay na simbahan ng Larap. Siya po ang nagligtas at patuloy na pinapintakasi po ng lahat ng mga tao sapagkat sa pamamagitan po ng patrong ito ay nagkaroon po ng kaligtasan ang parokya ni San Roque. Sa pamamatnubay ni Reverend Father Roque Maravillas na noon ay kura paroko ng parokya ng Santissima del Rosario, Jose Panganiban, dito nagsimula ang pananampalatayang Katoliko ng Larap. Siya rin ang gumabay sa mga residente ng Larap upang piliin ang kanilang santong patron. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil din po sa pamamatnubay at panalangin ng ating pintakasi. Ang ating mahal na patron, walang iba kundi si San Roque. Sa taong 1974, itinatag ang parokya ng Larap sa pamamagitan ng Arsobispo ng Cáceres. Ang mahalagang pangyayaring ito ay kabilang sa paghahanda para sa pagtatayo ng Diocese ng Daet ni Arsobispo Teopisto Valderrama Alberto. Nagsimula tayo sa isang napakaliit na kapilya na ang bubong pa ay pawid. At salamat sa Philippine Iron Mine o PIM na nag-initiate para magkaroon ng kapilya at dumaan ang ilang panahon at nakapagpatayo din ng simbahan doon pa sa kabila. Dumating ako dito sa Larap mga 1960 at ang inabutan ko pong simbahan ay yan dati dyan na Dumating po ang Bureau of Mines. Ako po nagtatrabaho na sa Legazpi noon. May bakanting lote dyan sa talaga ay nireserve ng Bureau of Mines yan para sa simbahan. Taong 1994. Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng parokya ang naisulat. Isang pundasyon ng pananampalataya ang inilatag. Ito ay ang groundbreaking, hudyat ng pagsibol ng isang bagong santuaryo. Doon sa unang simbahan po, sa dahilang medyo maliit o kundi pa yung mga tagasimba, pero nang rumarami ay nagkaroon ng kaisipan
ang Kura Paroko na ilipat ng lugar ang simbahan at magtayo ng bago at malaki-laki. Noong 1997, ito ay inialay sa Diyos o dedication sa pamamagitan ng pagbabasbas ni Most Reverend Benjamin de Jesus Almoneda, Doctor of Divinity. Father Ronnie ang nag-umpisa niyan, siguro mga bandang 1989 namin inumpisahan niyan. At matagal bago nangyari, mga kulang-kulang 7 years. Higit pa sa mga pisikal na istruktura, ang parokya ng Larap ay pinagyaman ng mga buhay na naglilingkod sa altar. Mahigit 20 pari ang nagbigay ng kanilang buhay sa pagpapastol sa kawan. Ang bawat isa ay nag-iwan ng hindi malilimutang tatak sa buhay ng parokya. Sa pagnanais na maitayo sa magandang lugar, ay marami ang kumukontra. May grupo na kumukontra dahil sila ang gumagamit ng area noon. May case ko po ito dito noon eh. Maraming struggles po, may nagkukontra, pero tanging ang Diyos lamang po, ang kalooban niya talaga ang namutawi. Bukod sa mga pari, ang mga laiko ay naging matibay na haligi ng parokya. Ito ay binubuo ng 8 organisasyon at 10 ministeryo na nagsisilbing mga galamay ng simbahan na nagpapalaganap ng pag-ibig at paglilingkod. Marami ng pinagdaanan ng simbahan namin na yan, kaya hulog ng langit itong si Father Ems ngayon. At ngayon, ako'y nagpapasalamat sa Diyos at inabot ko ang pabuka ng simbahan ay napakaganda. Sa paglago ng ating parokya, naging saksi tayo sa pagyabong ng paniniwala sa mga puso ng ating mananampalataya. Nagsimula sa isang maliit na kapilya, tumago at naging isang matatag na parokya. Ang bilang ng mga tumatanggap ng sakramento ay patuloy na positibong datos. Sa ngayon po, nakita natin ang tunay na pagbabago, tunay na pagkakaroon ng katuparan ng pinangarap noon kung ano ang simbahan natin ngayon sa pamamagitan po ng pagpapadala naman ng isang apostol sa pangalang Reverend Father Ernie Sanchez. Ang pag-unlad ng ating parokya ay hindi lamang bunga ng pagsisikap ng iilan. Ito ay dahil sa sama-samang paggawa ng mga laiko at mga pari. Sa kasulukuyan, meron tayong 22 pari na naglingkod sa ating parokya. Ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa Diyos ang nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga parokyano at umaalalay sa ating parokya upang patuloy na lumago at umunlad. Imagine, sa loob lamang ng 6 na buwan ay halos mapunuan natin ang napakalaking halaga. Dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong ginintuang puso sa pagbabahagi at pagbibigay. Sa pagdiriwang natin ng 5 dekada ng pagkatatag ng ating parokya, tayo ay puno ng pag-asa at pananabik sa mga darating pang panahon. Nakakatuwang isipin na sa ating pagdiriwang ng ginitoong jubileo ng ating parokya ay nasilip natin yung ating pinagsimulan at kung paano tayo nakarating sa ganitong simbahan. Nangyari ang lahat ng ito, nakarating po tayo sa 50 taon ng ating parokya dahil po sa tulong ng ating pintakasi at dahil din sa kanyang panalangin. Walang iba kung hindi ang ating mahal na patrong si San Roque. Ang ating parokya ay higit pa sa isang nakatayong pantayog. Ito ay isang buhay na saksi ng walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya, pag-ibig at pagkakaisa. Habang tayo ay nagsisimula ng isang bagong kabanata sa ating kasaysayan, patuloy nating alagaan ang binhi ng pag-asa sa ating mga puso upang tayo ay sama-samang yumabong at mamunga. Ito po ang tandaan natin at wag na wag nating kakalimutan. Nagkakaroon ng milagro
kapag may mga taong handang magsakripisyo katulad ni Kristo. Mapagpalang pagdiriwang po ng ginitiwang Jubileo ng ating parokya. Viva San Roque!